Kung naririnig mo ang mga lecture ng mga ustad, subalit hindi mo ito nararamdaman at hindi pumapasok sa iyong puso at hindi mo na isasabuhay, na hindi mo natatanggap ang katotohanan, hindi mo nakikita ang katotohanan bilang katotohanan, at hindi mo nakikita ang kasamaan bilang kasamaan. Ang tingin mo sa katotohanan, nagpapahamak sa iyo, at ang tingin mo naman sa kabuktutan, yan ang mainam sa iyo. Ang nakikita mo sa mga makamundong ito na palamuti, ang tingin mo dito, ito ang magbibigay ng kaligayahan sa iyo. Ito magbibigay ng success sa iyo. Subalit itong mga naririnig mo na adhan, mga panawagan sa pagdarasal kay Allah, mga panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga da'wat ng ating mga ulama, ang tingin mo dito ay nakakapagpapahamak. Ang tingin mo dito ay nakakasira ng iyong buhay. Yan ang pinakamalaking kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaparusan niya dito sa mundong ito. Merong isang lalaki na dumating kay Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sabi ng lalaking ito kay Al-Hasan Al-Basri, narinig ko na ang lahat ng kasalanan ay may kaparusahan na ipinapataw dito ni Allah. At ako ay nakakagawa ng maraming kasalanan, subalit hindi naman ako pinaparusahan ni Allah. Sabi ni Al-Hasan Al-Basri, Ya bunay, bal kam aqabaka Allahu wa anta la tadri. Sinabi ni Al-Hasan Al-Basri, O anak, bagkos ilang beses ka nang pinarusahan ni Allah, subalit hindi mo ito namamalayan. Maraming beses ka nang pinaparusahan ni Allah, subalit hindi mo ito alam. Hindi mo nararamdaman, hindi mo namamalayan na ikaw ay pinaparusahan na pala ni Allah. Faqala kayf? Sabi ng lalaking yun, papaano? Sabi ni Al-Hasan Al-Basri, alam yaslubka halawata munajati? Hindi ba't tinanggal sa iyo ni Allah ang tamis ng pagbubulong mo, pagkikipag-usap mo kay Allah? Alam tamur alayka al-ayyamu duna an taqra al-Quran? Hindi ba't dumadaan sa iyo ang maraming mga araw na hindi ka man lamang dito nakakapagbasa ng Quran? Alam tamur alayka al-layali at-tiwal wa anta mahrumun min al-qiyam? Hindi ba't dumadaan sa iyo ang mga mahahabang mga gabi, subalit hindi ka man lamang ginagabayan ni Allah na ikaw ay makapaglaan ng pagsamba sa mga gabing ito, katulad ng pagtatahajjud? Alam yumsik lisanaka an dhikri? Hindi ba nawala sa iyong dila ang pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Alam yabtalik bihubbil mali wal jahi was syuhra? Hindi ba't pinaparusahan ka sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa kayamanan, karangalan, at kasikatan, mga makamundong bagay? Alam tash'ur bithiqali ta'ati ala qalbik? Hindi ba't nararamdaman mo ang bigat ng pagsasagawa ng mga pagsunod sa utos ni Allah sa iyong puso? Hindi ba't nararamdaman mo ang bigat ng pagsasagawa ng pagsamba kay Allah? Bigat ng pagsasabuhay sa mga kautusan ni Allah? Hindi mo pa ba tatawagin na yan ay kaparusahan? Hindi mo pa ba iisipin na yan ay parusa ni Allah? Na kaya mong bumuhat ng isang sakong bigas, pero hindi mo kayang buhatin ang suot-suot mong hindi dumatal sa 1 kilong malong, o kaya yung kumot na hindi umabot ng kilo sa bigat, pero kaya mong magbuhat ng isang sakong bigas, 50 kilos na bigas. Pero sa Salatul Fajr, hindi mo kayang buhatin ang nakatalukbong sa iyo na kumot na hindi umabot ng 1 kilong
timbang. Hindi mo ba yan tatawagin na yan ay parusa ni Allah? Na hindi mo na nararamdaman ang tamis ng pagsamba kay Allah? Pakiramdam mo sa mga pag-uutos sa'yo ni Allah ay napakabigat na simbigat ng mga bundok. Hindi mo pa ba yan tatawagin na parusa yan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba naging madali sa'yo, naging magaan sa'yo ang panlilibag, pagpapakalat ng mga chismis at kasinungalingan? Hindi ba't naging madali yan sa'yo? Kasi yung taong nasa gabay ni Allah, mabigat, mamutawi sa kanyang bibig ang pagchichismis, ang paninirang puri, panlilibak sa kanyang kapwa, pagsisinungaling. Yan ang taong nasa gabay ni Allah. Pero ang taong pinaparusahan ni Allah nang hindi niya nararamdaman, magaan sa kanya na magsalita ng against sa kanyang kapwa, magsalita ng kabuktutan, magsalita ng kasinungalingan, magsalita ng panlilibak sa kanyang kapwa Muslim, magsalita ng paninirang puri, magsalita ng chismis. Hindi mo pa ba tatawagin na yan ay parusa ni Allah? Na naging matamis sa iyo ang panlilibak, naging matamis sa iyo ang paninirang puri, naging matamis sa iyo ang pagsisinungaling. Wala ka ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo pa ba yan tatawagin bilang parusa sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Alam yunsika al-akhirata waj'ala ad-dunya akbara hammika. Hindi ba't ipinalimot sa iyo ni Allah ang akhirah at ginawa niyang ang pinaka-priority mo, pinaka-mahalaga sa iyo ay ang makamundong bagay? Hindi mo pa ba tatawagin na yan ay parusa sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Alam tamur alayka mawasimul khairi walam tuwaffaq ila istighlaliha. Hindi ba't dumaan sa iyo ang mga mahahalagang mga araw na pinahalagahan ni Allah, na ang mga pagsamba dito ay higit na kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi ka man lamang tinawfikan ni Allah, hindi ka man lamang ginabayan ni Allah at pinatnubayan na ikaw ay masali sa mga taong gagawa ng kabutihan sa mga araw na yan? Hindi mo pa ba tatawagin na yan ay parusa ni Allah? Na nagsisipag-unahan na itong mga tao sa pagsamba kay Allah, paggawa ng kabutihan, subalit ikaw ay napag-iiwanan na hindi man lamang ginagabayan ni Allah para makagawa ng kabutihan sa mga mahahalagang araw na ito? Hindi mo pa ba tatawagin na yan ay parusa sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inna ahwana iqabillahi huwa ma kana mahsusan sawaun kana fil mali awil waladi awil sihhati wa anna a'zama iqabin ma kana ghair mahsusin fil qalb. Tunay na ang pinakamababang parusa ni Allah ay ang nararamdaman ito. Ito man ay maging sa kayamanan o kaya sa anak o kaya kalusugan. Tunay na ang mga ito ang pinakamababang parusa. At ang pinakamalaking parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang hindi nararamdaman ng puso. Ito ang pinakamalaking parusa ni Allah. Ang binibiyayaan kanya ng mga makamundong bagay. Iniipon mo itong mga limpak-limpak na salapi. Subalit naririnig mo ang adhan, panawagan tungo sa pagdarasal, pagsasala kay Allah, subalit wala kang pakialam. Yan ang pinakamalaking parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag nating isipin na hindi tayo pinaparusahan ni Allah dahil sa hindi tayo nagkakasakit, hindi tayo pinaparusahan sa kayamanan natin, sa pamilya natin. Tingnan natin ang ating sarili. Kung tinatamaan tayo sa mga nabanggit na ito, tiyak na ikaw ay pinaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayo maging kampante. May mga tao na sobrang kampante. Buti pa ako, hindi nagsasala.
Pero malaki ang nabebenta ko, pero siya nagsasala, hindi siya nakakabenta ng singlaki ng benta ko. Buti pa ako hindi nagsasala, pero marangi ang buhay ko, siya na nagsasala, pusoy. Buti pa ako na hindi nagsasala, wala akong problema sa family ko, wala akong problema sa kayamanan ko, wala, malusog ako. Pero siya na nagsasala, siya na Muslim, siya na nagsasamba, pusoy. Siya na nagsasamba, may sakit. Siya ay kawawa. May mga taong ganito. Mga tao ito na pinapatikim ni Allah ng panandaliang kaligayahan at pagkatapos nito ay hahablutin ng biglaan ni Allah. Hahablutin sila dito ni Allah ng biglaan at dito sila maaabutan ng kamatayan. Yan ang pinaka masaklap na kaparusahan ni Allah. Samantalang yung mananampalataya kay Allah na nagdadanas ng kahirapan, nagdadanas ng mga pagsubok ni Allah, kung siya man ay mananampalataya kay Allah at nagsasabar at naghahangad ng gantimpala ni Allah, ang lahat ng paghihirap na yon ay worth it sa kabilang buhay. Pagdating niya sa kabilang buhay ay matatamo niya ang biyaya, walang hanggang kabutihan na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapatuloy sa sinabi ni Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ang parusa ni Allah ay mas malaki kaysa sa iyong inaakala. Kabilang sa kanyang mga parusa ay ang buksan niya sa iyo ang mga makamundong bagay. Buksan niya sa iyo ang mga makamundong bagay. Padadaliin niya sa iyo ang mga makamundong bagay na magpapalimot sa iyo nang dahil dito ay malilimutan mo ang kabilang buhay mo. Malilimutan mo ang akhirah. At bubuksan niya sa iyo ang makamundong kaalaman na mapapabayaan mo dahil dito ang kaalaman sa Islam. Bibiyayaan ka niya ng maraming kayamanan, ngunit hindi mo matitikman ang tamis ng pagsunod kay Allah, tamis ng pagsunod sa mga pinag-uutos ni Allah, at ang mga pagsamba at sumpaman sa aking Panginoon, ito ay kabilang sa malalaking uri ng kaparusahan. Ilang beses ka nang pinaparusahan ni Allah nang hindi mo namamalayan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Sa Suratul An'am, verse 44, sa malapit-lapit na kahulugan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa makatuwid, noong kinalimutan nila ang pagsasagawa ng mga pinag-utos ni Allah at ito ay kanilang tinanggihan, ay binuksan namin sa kanila ang mga pintuan ng lahat ng kabuhayan at pinalitan namin ang kanilang paghihirap ng kaginhawaan sa buhay, ang kanilang mga karamdaman ng kalusugan, upang pabayaan sila pansamantala sa kanilang mga ginagawa hanggang sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan at pagkalulong sa anumang ipinagkaloob namin sa kanila na kabutihan at biyaya, ay biglang-bigla na lamang namin silang pinarusahan na sila iinilublob sa pagkawasak na may kasamang matinding pagsisisi at pagdadalamhati. Ito yung pinaka masaklap na parusa ni Allah sa mundong ito, mga kapatid. Ang ipatikim sa iyo ni Allah, buksan niya sa iyo ang mga palamuti ng mundong ito, maging madali sa iyo, maging mayaman ka, subalit nang dahil dito ay makalimutan mo ang iyong pakay sa mundong ito. Wala ka nang pakialam sa pag-alaala kay Allah. Wala ka nang pakialam sa din, sa iyong relihiyon. Wala ka nang pakialam sa iyong kaligtasan sa kabilang buhay. At bigla kang hahablutin dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pansamantala lang pala yan na ipinatikim sa iyo ni Allah, subalit mayroon ding oras na bigla ka ditong hahablutin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay masasadlak sa pagsisisi at pagdadalamhati.